Ika-9 ng Setyembre, 2001 si Chris Tarrant, ang host ng British game show na Who Wants to be a Millionaire, ay nag-welcome ng 8 contestant. Lahat ay sabik manalo ng ₱1,000,000 pero para maupo sa hot seat, kailangang mauna sa fastest finger first. Ang tanong, iayos ang mga salitang ito batay sa pamagat ng thriller ni Agatha Christie. Nail on death. The. Ang tamang sagot, Death on the Nile. Lahat sila tama, pero pinakamabilis si Charles Ingram. Si Major Charles Ingram ay dati nang sumali, pero ngayon lang nakapasok sa hot seat. Confident siya sa simula, pero mabilis itong nawala. Sa unang 7 tanong, 2 lifelines na agad ang nawala sa kanya. Pero tila milagro, sunod-sunod niyang nasasagot ang tanong, hanggang sa umabot sa huling tanong para sa ₱1,000,000. A number 1 followed by 100 zeros is called what? A. Google B. Megatron. C. Gigabit D. Nanomole. Una niyang sinabi, di ko pa narinig ang Google. Pero ilang segundo lang, bigla siyang nagbago ng isip. I really do think it's a Google. Tama, panalo siya ng ₱1,000,000. Isa siya sa 3 tao sa UK na nakaabot dito. Pero may problema. Sa likod ng camera, may napansin ang mga staff, parang may sumusunod na pattern sa mga sagot ni Ingram. Kada binabanggit niya ang choices, may ubo na maririnig tuwing tama ang sagot. Nang suriin ang recording, 172 ubo ang naitala. At 19 sa mga ito ay laging tumatama sa tamang sagot. Kaagad tumawag ang CEO ng show sa pulis. Hindi mo na ipinakita ang episode at hinold ang check. Sa investigasyon, lumabas na ang asawa ni Charles na si Diana at ang kaibigan nilang si Tequan Whittock ay nasa audience. Kapag nabanggit ni Charles ang tamang sagot, may ubo mula sa audience, tila coded signal. Nauwi ito sa korte. Matapos ang trial, 3 silang nahatulan, Charles, Diana, at Tequan. Sabi ng korte, nag-cheat sila. Pero hanggang ngayon, buo pa rin ang pagtanggi nila. Hindi kami nandaya. Hindi ko narinig ang mga ubo. Coincidence lang yon. May mga libro at dokumentaryong nagpapakita na baka nga inosente sila. Ang iba sinasabing unfair ang trial. Pero totoo rin, may underground group daw na matagal nang nagmamanipula sa show gamit ang mga code, scripts at rehearsals. Sa huli, ang tanong, nagkamali ba ang hustisya o ito na ang pinakamatinding daya sa telebisyon?